May business meeting kami ni Dexter noon para ma-meet ko ang ibang investors upang personal kong marinig kung ano ang gusto nila. Nang malaman ko iyon, Miss Trendly, ay hindi ako mapakali. Hanap ako ng hanap ng magandang susuotin. Hindi pa talaga ako sobrang nag-ayos sa buong buhay ko. Pero nung makilala ko si Dexter, walang minuto na hindi ko iniisip na maganda kaya ako, presentable kaya ako. Maganda naman ang naging kinalabasan ng business meeting, Ma'am Trendly. Tuwang-tuwa ang investors sa suggestions ko. Ang saya ko, sobra. My career is booming, tapos makakasama ko pa ang crush ko. Para ngang childish pakinggan, Miss Trendly, na may crush ako. Sa tanda ko ba namang ito ay magkaka-crush pa ako. Pero ganyan siguro kapag pag-ibig na ang pinag-usapan. Doon ko pa mas nakilala si Dexter para kaming magkasama na. We also went out on dates. Ilang buwan lang ang lumipas nang bigla niya akong tinanong kung pwede siyang manligaw. Kaagad ko siyang sinagot ng oo. Hindi ko naman siya pinahirapan sa pangliligaw. Dahil magtatatlong linggo pa lang noon ng panliligaw niya ay sinagot ko siya. Masaya ang pagsasama namin. He spoiled me with gifts, tapos palaging dinner date. Lumipas pa ang taon, Miss Trendly, bago namin mapagdesisyon ng mag-settle down na. Kaya naging live-in partner kami. Hindi niya rin na ako pinagtatrabaho kasi financially stable na siya, kaya hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Sa una, tul-tul ako sa ideyang ito, kaya palagi ko siyang kinukulit. Nahayaan akong magtrabaho. Pero katagalan, hindi ko na pinilit pa ang gusto ko. Kahit live-in na kami, ay ganoon pa rin ang trato niya sa akin. Palagi ko pa ngang iniisip na ang swerte ko. Nang panahong iyon ay mala fairy tale pa ang kwentong pag-ibig namin. Hanggang sa napagdesisyonan niyang ipakilala ako sa buong pamilya niya. Unang impresyon pa lang sa akin ng pamilya niya, hindi na kaagad ako nagustuhan. Sa buong dinner, kasama ang pamilya niya ay puro pagsusungit lang ang trato sa akin. Binigyan pa ako ng isang head-to-toe looks. And then, it was my turn na ipakilala siya. Kabaliktaran ng ekspresyon ng pamilya niya sa akin. Kahit unang pagkikita pa lang nila ay close na kaagad siya ng pamilya ko. Gumastos talaga siya ng malaki para sa engagement party. Labag na labag ang magulang niya. Magastos at aksaya sa pera, ani ng kanyang mga magulang. Kahit ganoon, ang nanay niya ay ipinagpatuloy pa rin ang engagement party. Sabi ko pa sa sarili ko, now, ready na talaga ako mag-settle down sa kanya. Kasi, despite ng protesta ng magulang niya sa akin, ay pinagtatanggol niya ako. At bilang babae, enough na sa akin na ipagtanggol ako. After ng engagement, ay balik na kami sa dati. Patago akong sumasideline, Miss Trendly, dahil alam kong magagalit si Dexter kapag malaman niya. Lumipas ang buwan nang may nag-notif sa Facebook account ng asawa ko. Dami account iyon, kaya hinayaan ko ito. At first, normal lang ang pag-uusap ng asawa ko sa dami account. Nagpakilala siya bilang isa sa mga kliyente nito. Pero nang nagtagal, ay pinalitan ni Dexter ang password ng account niya. Sa Facebook, Messenger, at iba pang social media account. Nang tinanong ko siya kung bakit, ang sabi naman niya sa akin ay nakalimutan niya ang password, kaya kailangan niya itong palitan.